Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito support podcast. Rock, baby, rock! So mga pare, hindi namin alam kung matutuwa ba kami dito sa gagawin namin. Mukhang hindi na matutuloy yung number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. So sabihin mo na ba, pre? Sige tol, speech mo na. Mamaya mo na sabihin. Ha? Sabihin na natin. Wala ganun din naman eh. O sige. So, sa mga nanonood dyan, pare, last episode na namin to. No? Alungkot man sabihin, kaso wala eh. May kanya-kanya kaming kailangan gawin sa mga kanya-kanya naming buhay. So, tangina ba ako lang nagsasalita? De, joke lang, pare. Ba't binitawan mo agad? Wala Takina. sumasali sa akin. Wala nakakatamad. Sasali na ako. Sasali. Nakakatamad, pre. Walang action galing sa inyo, kaya yun. Sasali na dapat ako eh. Ito na, magsasalita na ako. Wala, ang tagal. Puto walang follow-up. Natawa ako nun, orat to dyan. Ang tagal eh. So, buisit. Naorat ang muta. Ako din yung wala sumasali. Ang sumasali, nakakatamad eh. Magsasalita na nga ako. Sakto naman. Inano niya Gusto bigla. ni Joshua kay April Fool sana. Kasi April 1 ngayon, sinushoot namin to. April 1. Nagalit. Ang tagal kasi, pag kayo, di ba, pag nagjo-joke, walang nagpa-follow. Alam naman nila yon, nagagawin ko nga, sinabi ko, walang follow-up po. Hindi kasi I think matanda na talaga tayo pare. Parang di na tayo talaga kasi ano eh, no? Oo. Siya, di kaya nung high school na talaga. Takin na mga April Fools. Ay, para sa kanila naman eh, hindi naman para sa atin. Pero lang, sumali, nakakatamad tuloy. Gagawa kasi nag-cellphone bigla. Hindi dahil magsasalita na talaga ako dapat. Nung magsasalita na ako, bigla naman binawi ni Gagi. April Fools, kinginan nyo. Hanggang 10 taon to pare. 15 years to 10 years na. Tigil. Muntik na sanang matuwa yung mga ano, pre. Yung mga wokies, no? Ay, ito na, yes! Hindi, boy. Nakita mo ba yan? Antay support to, bitch. Lagi nyo kami dinidivide. Ina nyo. No? Parang, sa Power Ranger, no? Parang sabi mo nga, di ba, may mga paboritong kulay, no? Nung panahon na, dati Power Ranger, nanonood ba kayo ng Power Ranger? Ako, pre, nanonood ako nun. Oh. Doon ko nga nalaman na bading yung kapitbahay namin. Bakit? Si Pink Ranger gusto niya eh. Baka naman kasi, pre, ito yung panahon nung ano eh, yung ang Pink Ranger noon na, tangina, crush ko rin talaga, pre, si Kimberly. Pangalan niya Kimberly. Hindi kasi alam niya, volleyball trip niya, basketball kami. Wala na, yun na yun. Kasi maintindihan ko pa kung hindi gusto ko si Pink Ranger. Bakit? Kasi chicks yung ano eh. Hindi. Pero pagka may mga iba na siyang ginagawa, yun na. Oh, pare, volleyball talaga ang trip niya. Kasi before, pag nakipaglaro ka sa mga babae, yun talaga yung mga nagiging bading madalas eh, no? Aminin natin, stereotyping, judgmental, pero maraming makaka-relate. Mostly na mga nakikipag 10-20, ganyan, putang ina, bading. Bading. 10-20 na yung kabila, puro lalaki nagtutumbang preso, nagtataya-tayan. Yung isa nandito sa may, hindi, madalas na. Pero naranasan ko rin mag 10-20 pero hindi ko natambayan kasi nga sobrang bullshit, pare. Tapos puro babae kasama mo. Siguro pag no choice na, yung mga kalaro mong lalaki tulog, pinatulog ng hapon, babae na tira. O sige, lang tayo, bye-bye, ganyan. Pero real talk, ako nakipag-jackstone ako sa mga babae dati. Oo. Kasi darating yung no choice, wala yung mga tropahan mo eh. Tulog pa. Tulog pa eh. Kaya nasa school yung mga bata eh, na lalaki. Dati natuto ako nung mag-jackstone. Nalaro ko sa kanila, tapos ako kasi natutuwa ako pag ginahawakan nila ako, ano ka bandaya mo? Yung bata ko parang, oh. Tapos naiingit naman yung mga tropang, inuwit na ikipaglaro ko siya, pero totoo, naiingit lang sila kasi, tangina ako, nahawakan ako ng mga... May pagbaybayan ka rin. Oo naman, pre. Pagbahay na kaso, Anong role mo dun? ayaw ka na mag-dig into details. Basta yun na yun. Ako lagi akong anak eh, kinakain ko yung chichirya nung... Kasi, yung nagiging tatay-tatay namin doon, pare, si Lester, medyo ano yun, may konti yun. Ano may konti? May something, ganun. Ah? Taga sa amin, kilala yun. So yun, may konti yun, kumakain kami, kumukuha siya ng chichirya doon sa tindahan nila palagi. Ito, bye-bye tayo, tara, ang dami ito ng chichirya. Sige, bye-bye kami. Food trip ako ng food trip doon, tapos anak-anakan nila kunyari.
Anak, ganito ganyan. Tatrabaho lang si mami. May ganun-ganun ba? Anong pangalan mo dun Oo, sa anak, sa pakilala baybay? ka na, anak. Yun pa rin. Ay, sa isa daw kay naralan sa yard. Ari ako ng iba pa underground, no? Puso ko nasa agrikultura at Slick and Dapper diyan kayo magpagupit sa President Ave. And Golden Boy Boxing Gym Club, no? Boxing kayo dyan. And lagi kong sinasabi sa mga lalaki na soy ko dyan at babae, ingatan nyo yung pera nyo, guys. Especially sa mga OFW, ingatan nyo pera nyo, ha? Huwag padala ng padala palagi, magtira din pang sarili, ha? Totoo yan. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo lang mag-amoy mabango pare, mga perfumes natin available sa TikTok shop and also sa Shopee, Black Prism, by Sadao. Nandyan yung mga link nasa description mga pare. Kung nanonood ka ng lalaki dito, mag-sports ka. Kung may babae na rin pala, mag-sports ka na rin. Papalaki ng puwit. Dami ng fan ng babae. Oh, mga girls, mag-sports na rin ngayon para sumeksi kayo. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Ano ba to? Natapos ko na yung yung unang batch ng mga na-mentoran ko, di ba? Congrats, congrats. Ang pinag-uusapan namin, ang pinaka-core talaga nung mini-mentor ko sa kanila about Bitcoin and cryptocurrencies. Pero meron mga kumukontak kasi talaga na hindi yun ang trip nila. Pero tinutuloy pa rin namin. Kasi same pa rin yung same pa rin yung principle na ginagamit ko eh. Same pa rin eh. Paano ka, kung ano man yung ginagawa mo sa buhay, paano mo yan ipapanalo. So pag, kunwari, sinabi nila, hindi, wag na natin pag-usapan yung Bitcoin, wag natin pag-usapan yung cryptocurrencies. Eh di okay, ang ginagawa namin, naglalatagang kami ng numbers. Numbers ng sinasahod mo, yung oras mo, ganun. Sa ganong parte, umiikot yung usapan namin. So, kung ikaw gusto mo rin, message mo lang si 8 Asset. Nakakailang client sa isang araw? Hindi, kasi ini-schedule ko yun eh. So, binibigyan mo sila ng schedule. Binibigyan ko ng schedule. Flexible na schedule yun. So, ganun. Hindi pa naman sila ganun kadami. At hindi ko rin kakayanin pag marami na. Kasi mahati yung oras eh. Oo. Hindi ko pagpapalit yun. Bibitawan ko yun para dito sa ginagawa natin. Tangi. Mga gusto magpa-mentor yan, message nyo si 8 Asset sa Facebook na. May mga story din kayo. May mga problema yan, message nyo sa kanila. Pero dapat- Tsaka may nakita ko pala. Pero dapat nakasubscribe. Pero nakita ko pala pare, may sined na fan na nag-send ng growl niya. Palabas natin dito. Parinig mo nga pre. Sige. Papakita ko rin sa kanila. May nag-send na, naglakas ng loob, sined niya yung growl niya ng anti-support podcast. Talang edit to, diretso pakita lang na 8 camera. Nakakatuwa. So send nyo yung mga ninyo. Bago Ano mo na. nalaman pre, tunay na fan talaga, no? Ako sa totoo lang, And para maging solid pa yung pagiging fan ninyo, abangan yung merch natin. Yun! So, yan, inaasikaso na namin yan. At yung, Tagal naman eh. At yung sticker na gagawin ni Ching, abangan nyo next year. Wala kasi ako nakitang lakad natin na doon mamimigay. Kaya... Gagi kada labas natin, possible. Di ba? Pag may mga tao na possible. Gusto ko makita nila yung video na may tunog eh. So, lalapit ako sa camera. With mic. Ayan Ano ba pangalan niya? Pero, play natin. Tungin nun, lalim Galing tamang metal na siya. Tinan mo, para makita mo. Gago metalista siya pare. Totoong metal, pre. Gagong galing. Demonyo na no? Oo. Ang bigat talaga eh. Masyado mo naman ginalingan. Sobra-sobra. Gan. Pero gusto ko pa makakita ng ibang flavor. Okay to, bilib ako sa pagkaka-execute niya. Pero gusto ko pa makakita ng ibang flavor Gago din. pwede na siya magbanda. Nakikita ko. Baka nagbabanda nga eh. Baka, oo. Itsura ng forma niya eh. Diba? So, baka meron pang mas malupit dyan. Send nyo rito, di ba? Oo. Na-appreciate namin yung mga ganyan kasi, kumbaga parang ang alam nga lang namin, gusto nyo lang kami pakinggan eh. Yeah. Pala, may mga ganito palang mga gustong gayahin din, di ba? So, nakakatuwa. Di ba ngayon Holy Week na, di ba? Anong mga plano nyo ngayong Holy Week? Ako usually,
Paano ba kayo sinet up ng magulang ninyo pagka Holy Week? Kami sinet up kami ng parents namin, pre. Na nasa bahay lang talaga. Walang Ever lakad. since nagkamalay ako sa Holy Week. Talagang inano lang kami ng parents ko na nasa bahay lang kami. Talagang yung traditional na gawain na bawal mag-TV. Hindi kami pinagti-TV, pre. Hindi kami pinagti-TV ng parents namin. Tapos yung pag-ulam namin, kung hindi gulay, isda lang. Ganun lang. Kayo ba? Paano kayo sinet up ng parents ninyo tuwing Holy Week? Ako ganyan din kami. Pero, nabali yun nung, kasi nga, may tita ako na talagang sa New York na talaga, Westernized na. westernized talaga, yun na talaga ang kultura nila. Minsan lang dumalaw yun. So, unti-unti yun nabali nung darating sila. Minsan lang naman yun. Doon na nabali yun. So, ano nangyayari? Pag wala naman yung mga importanteng tao na nagyayaya ng bakasyon, sa bahay. Ganun lang ang practice. Pero pag nandyan yung mga importanteng tao, bakasyon, beach, ganyan. Malayo kayo. Lumalayo kami. So yung mga kasama mo, hindi importante, ganun. Anong mga kasama? May ibang nagyaya sa kanyang hindi importante, pre. Tapos, ayun, tinanong mo ako. Pero ako, plano ko, mag-Holy Week. Ganun pa rin. Ay. Ganun pa rin, mag-workout, gagawa ka ng content, ganun pa rin talaga eh. Same lang. Same. Pero siguro ang ma-adapt ko rin sa kanila is yung pagkain nga ng gulay tsaka isda. Bakit? Healthy. Oo. Kumbaga parang may reason nga, parang healthy siya para sa'yo. At the same time, parang nire-respeto mo rin yung pinagdadaanan nga ni God, di ba? Ni Jesus. So, parang win-win. Parang iba yung penitence natin na tinatawag. Parang Parang yun na yun, no? Alam mo, Tayo mag-gaganon eh. Oo. Actually, ang ganda nga ng wisdom na makukuha mo talaga sa ganun eh. Kasi ako nung bata ako, hindi ko rin maintindihan yun. Bakit ba? Ganun, parang, ang boring, Oo. ang boring, hindi makalabas, ang boring, hindi ko makain yung gusto kong kainin. Gulay. Oo. Pero kung tutuusin, talagang bitch lang ako nung mga panahon na yun. Bitch ka lang, tanginan, mabuti sa'yo yan eh. Kung tutusin ang wisdom nga na nakuha ko doon, bakit ginawang ginawang sakripisyo to? Ang stereotype ay sakripisyo to. Paghihirap. Pero kung tutusin, pag ginawa mo to consistently, aabante yung buhay mo eh. Ay, no? Oo. Di ba? Kasi, kung yun nga, naalala ko lang din yung ginagawa sa akin, bawal ka mag-TV. Yun nga. Ang ina, no? Bawal ka mag-TV, bawal ka maglakwatsa. Nung bata ka, parang, putang ina, bakit ganito? Parang pinaparusahan mo ata ako, ano bang ginawa ko? Pero marirealize mo pagtanda mo, ano ba ibig sabihin pag less TV ka? So, less screen time ka. Kumbaga, kung ngayon, wala naman TV, cellphone. So, less screen time ka, mas malalabas-labas ka, ma-appreciate mo yung labas, makapag-isip-isip ka talaga, diba? Self-reflection. Yun din ang isang purpose ng Holy Week eh. Yeah. Self-reflection eh, kung kumusta ka ba this past few months, kumusta yung pasok ng taon sa'yo, nung kailangan kong i-improve. So, ngayon, yung na-realize ko na yun, okay nga. Okay nga na hindi ka ma-distract for a couple of days. Ilang days yun? 2 days, 3 days? Kasi, Let's say 4 days, 5 days. oo, kasi, tapos ang ano pa, Pero yung iba, yung 2 araw lang eh. Yung 2 araw lang. Pagkamatay sa kapagkabuhay. Yun lang, oo. Yun lang talaga. Tapos the rest, balik na ulit. Tapos medyo controlled lang sa kain ng karne. Pero actually, lahat ibinabalik na nila after nung 2 days na yun. Minsan nyo, nilalabag pa nila yung karni. Kumakain pa rin sila ng karni. sa munggo kasi minsan may mga bits-bits ng karne. Minsan, si Ermat, di ko rin magets eh. May chicharon. Oo, munggo. Di ba munggo kasi luluto, pero may mga bits-bits. Sabi ko, ano ba to? Ba't may karne May pa? durog na chicharon. Hindi na. Ay! Cheating! Pero lit-lit lang naman daw kasi. Ang ganda Kaya, nung sinabi mo na na yung sa sobrang bitch natin nung bata tayo. Kasi, parang iniiyak ko pa yan eh. Kasi kumain ako ng gulay, parang 12-13 na ako. Late na. Hindi gaya ng ibang bata na 7-8. Gulay talaga, hinihingi nila. Ako sumusuka pa ako nung pag kumain ako ng gulay nung mga bata ako. Umaganon pa ako. So, pagka ganyan ng tas gulay ang
ang bibilan nila ako ng galunggong, pare. Sobrang bitch ko, di ba? Sipin mo. Masarap din yun. Galunggong, no? Oo, parang nangyayari kasi, pare, sa sobrang ayoko nga ng gulay that time, parang tingin ko talaga parusa. Parang, tangina naman yan, ganyan. Gulay, ganun gagawin natin sa gulay. Ganun. Sabong-sabong kayo, ang dami niyong pera, tapos gulay. Ganun ako ng bata. Galit na galit ako. So, bibilan nila akong galunggong, isda, ganyan, or kung ano mang delata dyan, no, na hindi baboy. Yun ganun, sobrang bitch nga. Ngayon marirealize mo rin mga viewers dyan at listener na sobrang bitch natin nung bata tayo. Sobrang weak natin, no? Parang sinasampal tayo ng weakness natin na kingin mo, pinapakain ka lang ng gulay. Yung disiplina parang para sa atin, parusa talaga. May sinabi mo nun, yung pag mahina ka, tingin mo lahat hazing sa buhay mo. Yeah. Ay, totoo yun eh. Kaya nga ako, ang mali din naman kasi ng parents natin. Di kasi sa atin ina-explain ng mabuti. Hindi na natin maintindihan, boy. Hindi na natin kasi mag-gets eh. Para bang, bakit ganito? Yun ang kulang sa mga parents dati na I think magandang improvement. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi hindi rin nila gets, susunod lang sila eh. Yan ang doon. Sumunod lang sila eh. Naka-program din sila. Naka-program lang sila eh. Kaya hindi talaga nila mapaliwanag. Kasi basta sumunod ka na lang. Pero natutuwa nga ako. Marami sinasabi. Sampigayin ka na ang ganun eh. Kumbaga, alam mo kung ba't ka ba nasampiga? Ako rin hirap na ako. Gusto ko na rin kumain, gagayanin mo pa ako. Pak! Oo, I think nagugutom na rin. Pagod sa trabaho, parang mo ko na nga nagtrabaho pag nagreklamo ka pa. Parang ganun ang mga magulang natin program. Tapos meron din yan. So, isang tropa, tinanong niya yung tatay niya. Kasi parang nag-serve kahit mahal na araw, nag-serve yung tatay niya ng iba't ibang klaseng luto ng baboy. Iba't ibang klaseng luto ng karne. So, ang tanong ng tropa, Pa, ano ngayon mahal na araw Parang hindi ba tayo nagkakasala nito? Ang sagot ng tatay niya, Psst! Huwag kang gumawa ng mali! In a way, nag-make sense sa akin yun. Sense naman. Oo, kasi alam mong inisip ko doon, paano kung, kasi maraming tao na talagang, merong mga tao na talagang wala ng control sa buhay nila, yung pasok ng sakripisyo at paghihirap. Paano kung natsyempo sa mahal na araw yon, talagang gutom na talaga. Natsyempo sa kung anumang paraan, nabigyan sila, nakakuha sila ng libreng baboy. Yun lang ang pagkain nila. Di mo papakainin yun? Ilang araw nang hindi ko makain yun, ha? For the longest time, hirap at puro sakripisyo yun. Ang hirap na nga, broke talaga eh. So nung nabigyan siya ng karne, dahil mahal na araw, di niya kakainin yun. Hindi, hayaan mo na siya. Oo, naman, Diba? ano yun, kumbaga parang mga special Exemption to the rule. exemption to the rule Exemption talaga yun. Kumbaga pag si Diyos ang nakita, parang, sige na, kainin mo na yun. Oo, di ba? Yun. Hindi naman Hindi tangay. naman siguro kaganon si God na, Pap! Lord, wala na akong pagkain. 3 araw na ako di kumakain eh. Pulubi kami, Dok. Wala kaming rep. Ay, Doc Tuloy. Lord pala. Sobrang trending kasi si Doc eh. No? So, kakapanood ko lang ng video niya. Kaya Doc Tuloy nabanggit ko. No? Lord, so going back, hindi rin ba kayo pinapalabas ng panahon na yon? Kasi kami pare, hindi kami pinalalabas. Hindi kami pinaglalaro. Ang thinking ng mga magulang panakot sa amin. No? Patay si Papa Jesus, walang nakabantay sa'yo. Maaksidente ka. Ganun di ba sa inyo, boy? Totoo yun. Narinig ko yan sa parents ko nung bata ako. Kasi nga daw, yung mga angels busy daw. Pag ganito daw kasi, ganitong mahal na araw, sabi nung parents ko, okay din naman pala, napag-explain nila sa akin kung ano yung mga nangyayari. Pero in kids term nga lang. Diba? Pag Holy Week daw, busy ang mga angels, busy yung mga officials ng heaven. So, huwag ka daw talaga lalabas. Delikado daw lumabas. Walang nagbabantay sa'yo. Walang magbabantay. Ang guardian angel mo, day off. Oo. So, yun. Bawal daw. Kaya nga, nung papanood namin sa TV, nung bata ako, sinasabi rin sa akin nung airpot ko nun, di ba pag Holy Week, ibabalita rin na maraming nakabakasyon sa beach, maraming umaalis. Sabi nung airpot ko, tingnan mo yung mga yan. Sabi airmat ko, tingnan mo yung mga yan, no? Lumalabas kita mo yan, tingnan mo, may madidisgrasya dyan. Tingnan mo, ginaganon-ganon niya ako, tinatakot niya ako ng mga ganong shit. Kasi naiingit ako bilang bata, nakikita ko yung sa TV na, invite nasa beach sila, tayo nasa bahay. So parang sabi ko, bakit hindi tayo gumagano? Ang boring naman ng pamilya natin. Gumagano ako nung bata Ako din.
Eh, yung sabi nung ano, hindi, busy nga ang langit. Tignan mo yung may mga aksidente dyan. Labas ng labas, walang respeto sa ano. Ginaganon nila ako. Kaya sabi ko, Eh, di ba nung na-deads yung isang mati ni Idol, ano yun, mahal na araw yun. ooh. Oo, di ba? Yung Gago. dati pa, no? Old school, no? Nung bata tayo, nadagdag conspiracy pa yun. Di ba? Tama ba tayo Oo. nang iniisip? Ng artista? Oo, Okay. yun. Nadagdag conspiracy pa yun. Ayan kasi, lumabas kasi ng bahay eh. Sabi na nga, hindi nga safe dyan eh. Nasa comment section yung mga matagal na boss, no? Tsaka utol ko, Yeah. pre. Kasi utol ko, ang kulit din talaga nun eh. So sinasabihan din kami, huwag na kayo lumabas. Ngayon, kasi yung pagkahigpit ng nanay at tatay ko dati, medyo nasa mood din. Mahigpit sila, generally speaking, mahigpit sila. Pero pag na-tsempo na masaya sila nung araw na yon, yung higpit na yon lumuluwag yun. So ang kulit ng utol ko, nagbike, naglaro. Ang kulit din natapat ng mahal na araw, pre. Laro sila, saya, ang saya. Ang harutan nila, yung isang bike, dalawa silang bike, di ba? Dalawa silang bike, nakaganyan. Nandito yung kaibigan na uuna. Tapos hinaharot niya, nagagaganito siya sa likod. Tapos Serve. nag-serve. Tumamang ganun. Tumama. Talisik. Boom! Sumubsob. Basag yung bibig. Basag ang bibig. Pag umiyak eh. Sakit na yung putol na yung ngipin. Ano sabi ng papa mo? Oh, yun. Kasi, Oo. napatunayan na yung theory niya. Oo, napatuna. Yun nga eh. Kasi alam mo, yun nga yung hindi mo ayaw mong maniwala. Parang walang logic, parang ganun. Pero bakit nangyari? Kaya nga eh, no? Ah? Pero ikaw parang, naano ka, lo, putang ina, hindi na ako lalabas. Nung bata ka, di ba? Sa amin din dati ganun eh. May mga nadapa, may natusok ng pako. Ay, putang ina, buti na lang, di ako lumabas. Ganun ka na naniniwala. Tapos namatay pa si artistang ganito. Holy shit. Daming panakot na nangyari Oo. talaga, no? Sa bahay na lang ako. Speaking of lumuluwag din, minsan ganyan nga rin yung sa amin, na pagka bawal talaga manood ng TV, ayaw talaga nung airmat ko noon, walang manonood ng TV. Pero pag nasa good mood siya, ganyan, hayaan naman niya. Pero, ang ipapapanood niya sa amin, yung mga movies ng Oo. paano namatay si Christ, si Moses, Bible, pare. Bible movies. Pare ang sarap din sa feeling, pre. Parang nanonood ako ng history. Totoo. Oo, gagawin ng parents ko, o sige, manood, dyan na lang kayo manood. Habang nanonood kami, fresh sa memory ko yun, taho, pre. Taho. Gumagawa yung airmat ko ng taho. Marunong kayo? Oh, si Ermat gumagawa ng taho. Taho, bibigyan niya kami ng taho habang pamanood. Ang sarap sa pakiramdam nung, naalala ko yun, yung na yun, feeling na yun, pre, parang, homey, parang alam mo yung katumbas niya yung umuulan. Tapos walang pasok, sinabi, Gets. walang pasok, tapos uulan. Yeah. Ang sarap sa pakiramdam, tapos manonood lang ako sila, Moses. Ganun pala yung nangyari nun, ma. Ang very nostalgic, no? Oh, pre, ang sarap sa pakiramdam, feeling ko nun talagang, okay din yung Holy Week. Okay din kasi, kahit di kami lumabas, na-enjoy ko yung company ng mga kapatid ko, parents ko. Tapos history pa kung bakit ganun, bakit ganyan. Although hindi mo pa sobrang gets yung rationalist nung nasa film, pero nakaka-entertain kung paano nangyayari, di ba? Lalo hiniwa yung dagat. Oo, big deal yun. Sabi ko, Ala! gumagano ako ng bata. Tapos, pero yung pare, lumang movie na yun, 1960s pa ata ginawa yung movie na yun. Pero yung dagat, kala mo tunay talaga, yung effects. Tapos dumaan sila doon. Sabi ko, gumagano ako ng bata. Parang kala mo Marvel. Yung katumbas noon, pare, ngayon Marvel. Yung bata ko, parang nanood ako ng Avengers noon mga panahon nun. I think, yung wag tayo lumabas during Holy Week, parang ang ganda niya to the point kasi na yung family ninyo mas lalong na-stick eh. Bawal mag-TV. Dito kayo sa loob ng bahay, kakain lang tayo ng kakain, tatambay. O kung magti-TV man tayo, Bible yung panonoorin. Mas lalong nakikristyanize yung family ninyo. I think mas okay talaga yun eh. Dapat ibalik natin yung ganun sa mga anak eh, no? Oo, talaga. Sa tingin ko. Ako nga para sa akin, yung Holy Week, yung nasa bahay lang kayo, pang-check yan eh. Pang-check yan sa tatay nyo kung gaano sila ka-okay sa bahay eh. Kasi ako pre, real talk talaga pagkasama ko yung mga pamangking ko, yung mga kapatid ko, ganun. Nabubuhay talaga yung energy ko eh, na kung halimbawa nasa isang kwarto kami, magtitrip ako, magiging promotor ako para meron kaming gawin eh. Ngayon, kasi halimbawa nasa bahay kayo, kompleto kayo dyan, kompleto kayo.
Pag naging boring yan, sino may kasalanan? Tatay naman talaga may kasalanan yan. Ikaw yung leader eh. Ikaw ba, ito gawin natin para ano, di ba? Kaya yung pakiramdam na parang, pakiramdam ng mga bata na boring yung bahay, kasalanan tatay yun, tangay na kasi. Pag-isip ka ng activity, tangay na. Dapat ikaw promotor eh. Ikaw talaga promotor. Pero kung wala ka kasi na nakaganong ka lang din, nakaganong ka, talagang hindi malaman, ano ba't no? Lahat irate, ganun na yung pakiramdam eh. Tingin ko nga pag dumating yung time na naging tatay kayo, tingin na sa bahay kayo, tingin ko takin na sobrang promotor kayo ng mga katarantad. Talaga, ako ngayon lang sa mga pamangking ko, pag maiwang kami dyan na may gagawin at may gagawin talaga kami. Masarap kasi pagtripan ng mga bata, mga pamangkin natin parang, sige, boxing ka dyan. Oo, di ba? Kaya yun masisisi mo talaga yung tatay eh. Pero isa sa mga naaalala ko na natatawa ako dyan pag halik sa bahay. So kayong pinanood nyo mga history ni Jesus Christ. Noah. Bakit? Ako natatawa ko yung mga drama, yung Pinoy yung mga drama mo. Ay, Tagalog. Ikaw walang yaka talaga! Grabe yung acting, no? Putang inag, ang lalim eh. Yung mga Hollywood special. Lagi yung Itbulaga, no? yun. Itbulaga, Holy Week. Ang lalim ng mga acting. Nagigets ko kung bakit nakaka-relate yung mga Pinoy doon. Pero ako ngayon talaga sa level na ito, natatawa talaga ako. Kasi para sa akin, unnecessary yun. Pure emotion yun. Walang logic yun para sa akin eh. Hindi ba nila hinihimay? Sana man lang, correct nyo na lang ako if I'm wrong Hindi ko tanda lahat ng episode nung Itbulaga Holy Week especially. Pero I think mas maganda yon kung hihimayin nila yung mga deadly scenes pare per what do you think? Tangin ang lupit siguro nun. Ganda nung idea mo, nabigyan mo pa sila ng idea. Kaya nga parang kung ako magiging director, halimbawa, Monday, si Wally, si Jose, tapos ang nila, Greed. Kumbaga, nagtama sa loto, tapos kung paano mawawasak yung pamilya nila dahil sobrang gahaman ng isang pamilya nila, ganyan, magpapatayan. Mga ganun ba? Tapos next day naman is gluttony. Ayaw magpaawat sa pagkain. May ano siya may connection sa Bible. Paano pag na yung pride na? Marami. Gago ka. Hindi, ikaw tatanungin ko paano pag pride na. Ito kasi yung Pag pride? Oh. Puro kabadingan ang lalabas doon. Pride eh. Ayup. Sabi ko na Holy Week special walang pahinga Tangin. Hinginan nyo kasi mga demon. Diba? Demon yun Mga diabolical. Tangin na pinag-acting, natatawa ako, komedyante, pero grabe mag-acting pa yung ganun. Wala hiya ka. Bakit ganun, Pero kilala mo siyang komedyante. Ba't ganun, no? Nasa lakas ng sigaw, nasa lakas ng sampal yung good acting sa Pilipinas. Ano nga daw pre, ako ayoko naman sanang maliitin ng art dito sa Pinas, pero parang ganun na nga. Kasi hindi daw talaga siya acting, cheap acting daw yung ganun. Yung lakas lang ng boses. Talaga. Minsan nga daw, tignan mo yung mga nagbe-best actor na pre. For example, nag-best actor si Robert Downey Jr. sa Oppenheimer. Paano nyo ba yung Oppenheimer? Hindi ko pinanood eh. Hindi, sobrang haba Yung paano na-create yung atomic bomb. Hindi siya sumigaw dun, pre. Walang iyak dun. Kung paano niya lang dineliver yung karakter niya. Nonchalant pa nga daw siya dun pero ang galing niya na mag-acting, pre. Slow pace yun, di ba? Slow pace, pero yun nga doon mo makikita yung obvious na, yung gap talaga ng acting dito sa Pilipinas at gap sa mga professional talaga. The Revenant. Leonardo DiCaprio. Yan. Napanood ko yan. Walang doon. Sila doon. Pero Wala. kung paano niya dineliver yung... ang nagiging best actor kasi sa akin, parang sa best movie talaga. Etong artistang to, sumasakop siya dun sa mismong karakter na binuo niya. Yun. Hindi yung dadaanin sa sampal, sa sigaw. Kumbaga may bagong katauhan na napapakita tong Leonardo na to. Na dating nakita natin iba to, iba sa Titanic. Iba rin siya dun sa sa Wolf of Wall Street. Ang galing talaga. Hindi ako Diba? idol ko. Ang galing niya sa lahat ng napanood kong movie. Ang galing niya. Ito ang Saka hindi nila iba-ibang tao madedeny. Iba-ibang Oo. tao siya Kaya nga sinasabi natin deserve talaga ni Leonardo DiCaprio lahat ng chicks niya. Wala kang pakailam dun, ha? Wala kang pakailam dun. Bakit? Tama, Tignan mo kung paano magtrabaho yung gago. Mag-name ka sa akin sa mga retractors ni Leonardo DiCaprio. Magbigay ka sa akin ng pangit na role niya. Wala. Pero magbigay ka sa akin ng magandang role niya. Ang dami mong sasabihin. Catch Me If You Can, Revenant, Wolf of Wall Street.
Dami. Ang galing magtrabaho nung gago. Galing talaga. Kaya nga, pinitisyon na siya nung sa Revenant. Parang, kinginan nyo, pag di pa rin nanalo yan, gago kayo, luto na kayo talaga. Kasi parang every year na lang, nominee siya, tapos, takin na, di siya nananalo, pre. Ang gaganda nung moving pinlansya nung taon. Talagang nominee siya, 4 lang magpipilian, talo na naman siya. Parang 2 decade yun na puro talo lahat, sipin mo. Tapos ang gaganda ng mga pinakawalan niyang movie. Catch Me If You Can pa lang, tapos na sila eh. Walang babanggado na malupit eh, nung taon na yun eh. So, pinitisyon na, parang nagreklamo na yung mga fan. King, ina nyo, luto na talaga kayo dyan Yan, nakita ko yan. Nabibili talaga kayo eh. Boom, Revenant, pinanalo siya. Sabi nga daw ang meme pa kailangan pang makain ni Leonardo DiCaprio sa bear. Kasi dun, yun yung pinaka-highlight ng acting niya sa Revenant nung ginanon siya ng bear. Tapos yung acting niya parang totoo Gago, ramdam mo yung sakit. Ramdam mo yung sakit, exactly. Pinanood ko yun eh. Kingina, yun yung para sa akin best acting eh. Ramdam mo yung sakit. Pag umiyak siya, pag kinalmot siya ng bear, ramdam mo yung kirot. Oo. Ang ina yun ang malapit. Galing talaga. Ramdam mo yung suffer, di ba? Galing talaga, oo. Pati yung lamig, parang ramdam mo rin eh. Galing na ito, taon na ito. Gusto ko pa naman yung mga ganong klase ng movie. Kasi survival yun, di ba? Nagtago siya, binuksan niya yung kabayo. Hinahanap niya yung kalaban niya, di ba? Oo. Doon tulog siya sa kabayo para Di ba? mainit. Oo. Si Al Pacino din, pare. Gusto ko din yung ano niyan. Saka yung mga movie ni... Sino ba yung magaling na director na yon? Nag-director ng Django, magaling din yun eh. Si Tarantino. Tarantino yun, pare. Yun yung mga movie ni Tarantino, slow pacing, maraming mga dialogue, but may sense yun sa dulo. Parang ganun yung gusto ko lagi. Tsaka art. Art. Kung paano niya gawin yung movie, pre. Hindi basta lang shoot, may camera ganyan. May art. May Laging art. Pati angles, pati yung shadowing ng muka. Ang ina may art. So, ang lupet. Kumukuha siya ng mga shadow artist, tol. Alam niyo, binabayaran yung mga taong yun para lang i-shadow ng tama yung emotion. Galing, no? So, kapag half black yung ganito dito, parang gusto ipakita dito na may emotion na may devilish na, Yan, may bait siya at the same time may devilish. Ang galing, may shadow, may art sa shadow. Na ngayon, tingin ko namamatay na kasi digital edit na lang yung shadow ngayon. AI na rin. Unlike before. So yung going back, Holy Week special na drama, tangina huling-huli talaga. Sa Pilipinas, tingin ko. Sa pagiging creative. Ito, hindi ba tumatak sa inyo? Ako tumatak sa kasi naging popular. Yung tanging yaman na yung drama na part Gago, ang nun. ganda. Di ba? Dami nakarelate. Di ba? Ano nga ba yun? Ano ba story nun? Basta pamilya yun na may conflict din sa... Sa paborito, pare. Yeah, paborito, ganyan. Ay, may may kay paborito. Bea Alonso? Madami Hindi. sila eh. Sila Jan Estrada, di ba? Tama ba? Hindi ko kasi kabisado yung mga pangalan. Sino yung matabang panot? Si hindi pala Jan Estrada. Si ano yun? Yun nga yun. Yun namatay na. Magaling na kontrabida yun kay Robin Padilla dati. Bobot. Bobot Mortis. Yeah, ba? Robot Mortis. Yan, Tapos yung matanda, si hindi ko kasi kabisado. Gloria Romero, sabihin ko sana di. Yan, Gloria Romero, yung matandang ganun. Yun ang lola. Ang bigat nung acting, pero talaga natatawa ako. Ako, sasabihin ko sa inyo, ayaw natin na, kasi pag napunta na sa ganung kalagayan yung pamilya nyo, ganung kagrabe yung drama, hindi productive yun. May mali talaga kayong ginagawa. Ako sa akin, ang goal, huwag niyong papaabutin yung pamilya niyo sa ganun. Kasi alam mo kung tutusin yung drama na yon. Ako sa akin, ang solusyon lang yan. Puta, tigil niyo yung drama yan. Magsitrabaho kayo. Yun ano dyan eh. Hindi pala Bobot Mortis, si Johnny Delgado. Ito yun, di ba? Yan, dyan. Mali. Ito magaling siya dito, di ba? Parang siya yung mabuladas sa lola niya, pare. Kasi ako pag halimbawa yung pamilya ko nagdadrama ng ganun, parang kikilabutan na ako eh. Yung tatay Wala nang order yun, pre. Oo. Pagka nagkakabuhusan na ng ganong emotions na, wala nang order yun. Kumbaga, bago pa nangyari yung pagbuhos ng emotions na yun, magulo na kayo. Kasi yung buhos na yun, yung nakikita mong emotion. Pero nakakatawa pa nga niyan, okay naman sila. Diba? Tapos biglang nung nagkaputukan, biglang, wag mo, hindi, di ba? Nakikringe na ako sa ganun, boy. Yun nga. Gloria Romero dati, ganda, no? Yan, Gloria Tangina, Romero. parang half American. Chicks dati. Rest in peace, Johnny Delgado and Gloria Romero. 2025 lang siya namatay last year. Yun. Johnny Delgado, pare, masingit ko lang, sobrang paborito kong villain. Siya yung magaling na
Hindi niyo pa napanood yung yung Baby Ama ni Robin? Siya yun, yung chip na nasa kulungan na head chip na Ang galing niya talaga magalit. Yung parang pagsusubukan siya, parang ngumingiti-ngiti pa siya, tapos napaka-sarcastic nung galit niya. Talagang gusto mo subukan ba? Parang, ang galing. Wala na ako nakitang ibang villain na sa Pilipinas Johnny Delgado pare. Siya yung nakakainis talaga, tas ang angas at the same time nung angas niya. Panoorin niyo yung Baby Ama pare. Hindi ko kasi kalimutan ko, napanood ko yan. Ako rin. Nakalimutan. Pero tingnan mo, Si Johnny dun, di ba? i-double down ko yung sinabi mo, pre. Sabi mo, wala nang katulad niya. Wala nang malupit na villain talaga na gumaganap na Pinoy ngayon. Ang ina, mabigat yan to. Wala na, pre. Legit, I'm legit. sorry, but wala na. Pero Sinong... Tignan mo nga villain, magalit. Teka lang, wait. Sige. Tignan mo nga, sa sobrang lupit na villain ni Eddie Garcia, naging bida pa siya. Ganun siya kalupit na villain. Si Eddie Garcia lagi siyang villain. Yeah. Tapos ngayon, ginawa siyang bida na Manoy. Pero siya yung villain na parang mayaman lagi. Yeah. Effective eh. Tsaka marami pa yung makapal yung balbas, yung yung ganun. Si Paquito, kapatid ni Paquito yan eh. Yung isang Paquito ba, di ba? Si Romero ba yun? Parang ganun, Romero. Ginagaya yan nung nakasama ni Makagago eh. So going back, si Paquito kasi, iba yung style ng pagkakontrabida niya eh. Parang, ito kasi si Johnny Delgado, kaya ako to pinahype, pinibida pare. Yung pagka-villain niya pre, parang mahihirapan yung bida. Parang alam mong hindi magugulpi kagad ng bida. Hindi kaya sila Paquito dati. Gugulpi ni FPG talaga eh. Matik agad eh. Di ba? Magugulpi agad. Pero si Johnny Delgado, hindi mo madadarag. Parang ganun yung villain niya. Alam niyo yung Baby Ama, kung paano siya mag-angas doon. Nakabulsa siyang gano'n, nakatayo. Parang nakatinga lang gano'n. Hindi siya talaga gunulok down talaga kay Robin. Parang gusto mong magsubukan. Parang gumagano siya. Gusto mo talaga subukan ng ha? So, potokin ko yung hita mo. Ginanon niya ng pare, ng Armalite. Angas ang scene na yun, tol. Ginanon, di ba, may Armalite siya mahaba. Ginanon niya ng one hand. Gusto mo, putulin ko yung paa mo. Nakalimutan ko yung linya niya eh. Basta ginanon niya eh. Tapos nakatitid lang siya sa mata. Gusto mo, putulin ko yung paa mo. Ha? Tigas ka ba? Ginanon siya eh. Hindi, parang mo yun? Parang naano ko na yung acting dahil sa'yo eh. Ang galing talaga nitong manggaya eh. No? Napipil ko yung kinukwento niya eh. Gusto mo. Hindi ka, bilib na bilib kasi ako. Ako kasi that time, na-appreciate ko na yung acting ni Johnny Delgado. Paborito ko siyang villain sa Pilipinas, tol. Challenge me kung may mas magaling pa sa kanya. Pero paborito ko talaga siya. Tapos si Robin, paborito ko din, di ba? So, idol ko talaga si Robin nung bata. Pinapanood ko yung action film niya na Tagalog. Sabi ko, tangina angas si Robin. Dumating si Johnny ngayon. Napaka-bully. Ang laking tao eh. Tangina, parang 6-footer si Johnny, 5'11". Si Robin, 5'8 lang eh. So, nakatingala si Robin na gano'n. Tapos, hinawakan yung Armalite. Ang lapad nun, tol. Ang taba nun. Hinawakan yung Armalite na gano'n. Tinutukan yung tuhod ni Robin. Preso si Robin doon. Siya yung head guard. Hindi talaga siya nagpadarag kay Robin eh. Parang, tangina, matikas ka ba, bata? Putulin ko yung paa mo ngayon. Puputukan niya ng Armalite, pare. Sabi ko, taramdaman ko ito. Anong angas nito. Tapos ngayon, may scene doon na dumating na pinagsasaksak si Johnny Delgado ngayon, pare. Hinahabol niya si Robin. Bumagsak si Robin sa bubungan. Tsak. Yung pala, panaginip lang pala ni Robin. So akala ko tapos na si Johnny. Yung pala, panaginip lang pala yan. Sobrang galit niya, diba? Pero, tangina, sobrang galing nun, pare. Ito sinasabi mo, speaking of villain. Ako, may naalala akong villain pa nitong mga nakaraang taon lang para 2024 o 2025 lang. Si Marvin Agustin, lumabas yan sa feed ko sa TikTok. Tinan mo to, ang tanga-tanga talaga nito. Nakita ko yun yung mga clip niya na Ay, yun. gago. Tawa ako to kay yung Marvin. feeling na yun. Bobo ka. Tumabi ka nga dyan, sampaling kita eh. Tapos yung malumanay lang, yung malumanay na villain. Kaya sinasabi ko, Pilosopo yun eh. kaya naghahanap ka ng magaling. Hindi ko alam kung magkukwalify siya. Pero nagagalingan ako kay Marvin. Yung villain yung puto, parang Humorous. sarcastic na ulupong yun eh. Humorous villain. Tapos, Parang may pilosopo pa siya na itali mo siya. Tapos tinanong siya ng kapatid niya parang, anong gagawin na? Hindi. Ano mo? Tangina joke yun eh. Why, bobo? May Korean, di ba? May mentality Korean. ang daming ganun, gago, tawa-tawa ako. Tsaka yung babae na parang may tinanong lang sa kanya tapos nairita siya. Tumbi ka nga dyan, barilin kita. Naiinis ako sa'yo eh. Hindi pare, kapatid niya yan pare, yung babae. Oo. Kasi yung tanga dun eh.
Si Jean Garcia, shoutout. Rest in peace. Bariling kita eh. Rest in peace, Jean Garcia, pare. Pwede rin. Pasok siya kasi di siya yung traditional na yung maangas lang. Kumbaga, totoong tao na parang naiinis na sa mga tangang kasama niya. Ganun. Janet Delgado talaga. Tangina. Sobrang, kung di kayo naniniwala guys, panoorin nyo yung Baby Ama ni Janet Delgado kasama si Robin. Mararamdaman nyo kung gaano ka... Pinaramdam ni Johnny doon yung hierarchy dito na, tangina mo, preso ka. Ako ang chief guard dito. Luluhod ka sa akin. Pinaramdam ni Johnny yung diferensya na yun, pare. Sobrang Sayang nga eh, kasi katulad niyan, sabi ko nga, wala nang mga malulupit na villain ngayon. Lately lang, siyempre, pinagbibigyan ko yung Pinoy movies. Nanonood ako ng mga action Pinoy movies na bago ngayon. Pucha pre, puro pogi yung villain, hindi ko magets. Walang dating. Dapat sanggano. Ha? Dapat sanggano, di ba? Dapat eh. Tapos ito pa, magtatagalog. Kasi wala nang kwenta ngayon eh. Basta pogi, kukunin ka eh. Villain ah. Ang tema is para silang mga underground addict, ganyan. Yung kontrabida, nagtatagalog, parang si James Reed magtagalog. Kasi, ganun. Why naman? Yung R yung ganun. Why naman? Kasi, you know, bakit wala dapat patayin natin siya? Why? Why? Because may atraso siya sa amin. Ganun mag-English po. Gago. Tangina, nabubuisit ako. Pre, may nalala ko isa nakakatawa. Ito true. Gang yun, pre ah. Underground yun. Underground ah. Konyo. Konyo. Pogi. May nalala tuloy ako na related na naman sa mga ganyan nakakatawa. PBB nung galit na galit sa ano. Gusto kong magsasalita ng masasamang words. Sino yan? Di mo alam yun? Oh, pre. Yun ang gulpi rin ng gulpi ng girlfriend niya. Ng gulpi sa totoong buhay ng gulpi. Yung maputi na lalaki na Oo. na... Gusto ko magsalita ng masasamang words. Tapos gagawin villain, no? I want you. English pa, no? Pero totoong emosyon yun, umiiyak siya eh. Oh, galit na galit siya. Gago. Nakonyo pa rin. Holy Glaze ako. Johnny Delgado pa rin, pare. Tagalog yun. Walang English yun, pare. Yun nga ayoko sa movies ngayon. Kung kukuha kayo ng yung convincing man lang, kahit yung itsura na lang eh. Kasi alam na nga natin, mahirap na nga gayahin yung mga acting ng mga legit na actor. Itsura na lang. Tama. Tangina pogi pa. Ayokong i-hate si drop name ko na lang. Villain, pare. Si paring Jay Cuenca. Ang pogi-pogi, ang linis-linis kalaban niya si Baron Geisler. Si Baron Geisler, convincing. Yung Lala Move. Yung para siyang baliw-baliw, ganyan siya. Lala Move. No, tapos si Jay Cuenca, yung mayaman na pogi. No hate kay Jay Cuenca, pero kasi yung acting niya, hanggang doon lang. Ganito lang siya lagi. Mga ganun lang siya lagi. Ina mo kung ang kuha mo. Nakalan mo, isa parang si Coco Martin. Ay, oo, putang ina. Grabe rin Sabi ko, tangina. Baka ganun lagi, no? Oo, sabi ko, ano ba naman yan? Nasaan na? Bigyan niyo Bakit sa kailangan nila gumanon, tol, pag maglalaban? Wala Mga ganun sila. Before 90s, walang ganun eh. Talagang ganunan lang ng mukha, no? Parang, Yun nga ang acting, pre. bakit di mo ipakita? Mga ganun, tapos hagisan ng granada, no? Parang, Yun yung sinasabi natin na lazy acting. Kasi pag sinabi mong laban, anong emosyon ng laban? Galit. So yun lang, madali, galit. Ganun, lalabas mo, exaggerate nilang ganun. yun ang mas lazy. Lazy yun. Para sa akin, ang magaling na actor, yung lumalaban ka, pero yung acting mo, hindi ka mukhang nag-acting, parang Aura. natural. Yung aura Oo, kasi parang ang hinahanap natural, mo. oo. Kasi tol, sa totoo lang, hindi ka naman gaganon. Oo, di ba hindi? Hindi eh. So, mas realistic sa akin yung tama nga yung sinabi mo eh, mas realistic sa akin yung natural na maangas ka na, sige, bakit hindi mo ipakita yung kaya mo? Parang ganun, di ba? Kasi ganun nung 90s eh. Kaya FPJ nga, napakahinahon eh. Di ba yun ang pinoportray nilang movie, yung FPJ? Napakahinahon Oo. eh. Oo. Diba? Nakapamulsa lang ng ganyan. Oo. So kami, sasapakin ka na ng marami. Sasabihin lang, sasabihin lang niya, di ba? Pulis ka, di kampanan mo pagka-pulis mo. Di ba? Ganun lang naman siya eh. Kampanan mo pagka-pulis mo. Patigil mo mga pasugalan dito. Yung totoong nangyayari yan eh. Minsan di ba ganyan naman talaga pag nakakita tayo ng mga road rage. Nasa yung baril mo? Nasa? Sa totoong buhay, ganun man ang acting. Di ka naman gumaganon talaga. Minsan lang yun. Wala, si FPJ nga, nakaganyan lang eh. Diba pag sinabihan siya, gusto mo, paraling kita dito? Sabi ni FPJ nun, madali lang sabihin yan eh. Pero
Simpleng ganun pare, ang angas eh. Talante, no? Puta, Gago, bro. Nag-hockey, no? Ina mo, patay ka. Pinapanood namin nung Holy Week dati, mga action. Kasi may mga Tagalog bilang lalabasan, di ba? Oo. TV, pag gumano siya, ina mo, patay ka pa rito. Patay ka. Di ba nagtapatan yon? Ang- Inaano mo kapatid ko? Ang naisip ko nga sabihin kanina na related din dito, na sinasabi nyo, bakit galit na gano'n. Sasabihin ko nga, na yung mga movies na nilalabas nila pag mahal na araw, kaya siya hindi nagme-make sense sa akin. Kasi heavily capitalized, invested sa emosyon talaga eh. Ang tao. Oo, ng tao. Yun talaga, parang minsan nako-compromise na nga yung sense eh. Nako-compromise yung sense dahil pinipera talaga nila yung emosyon ng tao. Kaya, related din yung, alam nila yun, nila Coco yun na, yung gaganon nila. Dahil lang sa pera yun, dahil ito, kinakagat ng tao eh. Naglalabas pa ng dila. Kaya maglalaban ha? Si Idol Robin, di ko nakitaan ng gano'n. Ay, wala. Putang angas kaya nun, pre. Tignan nyo yung mga clips ni Robin na humawak siya ng baril, nakipagbarilan. So, puta, may Yossi pa nga dito. Oo. Mga ganun pa. Nagpapatawa pa eh. Tumama ka naman. Alam mo sa magaling si Robin that time, pare? Oh. Alam niyo kung saan siya magaling? Sa acting na ilang seconds, ha? Barumbado, pero kakawawain siya. May isang scene na kakawawain siya, mamatapobehin siya. Doon ako nabibiliban sa acting niya na yun. Malinis naman yung intention ko sa anak niyo. Talagang mag-aano siya, mahinahon siya eh. Doon ako parang nasasapul niya, parang, putang ina, no? Ang galing talaga nito. Nagsuswitch siya bigla, parang, ano ba gusto mo? Biglang, sir, mawalang galang na ho, malinis naman yung intention ko sa anak niyo. Sobrang baba ng tone niya. Tangin, galing ni Robin sa part na yun, pre. Basta may scene lagi yung mamatapobehin siya eh. Kasi natural eh, pre. Ugali niya talaga. Tignan mo naman yung ginawa sa kanya nung in-interview siya nung sa ano, di ba? Ano po masasabi niyo doon sa nagbibigay po kayo ng pera? Same acting yun. Ganun din yun. Parang gano'n siya sa movie, di ba? Para mapanood nyo. Oo. Para kung may pera ka, ibigay nyo rin, di ba? Para gayahin nyo. So yun, no? Maganda to. Ngayong Holy Week, baka yun na lang gawin ninyo. Di ba? Habang kumakain kayo ng gulay, isda, nag-workout, nasa bahay lang kayo. Nood kayo ng mga, kung hindi Christian movies, hindi mga ganyan, mga old school movies. Masarap, masaya yan. Nakakamiss yan, mga ganyan. Sarap. Nakatipid pa. Di ba? Tangin. Bakit? Okay. Comment ka na, pre. Wait lang. Sige. Magbabasa tayo ng comment, guys. Wait lang. Pero kayo hindi talaga kayo umaalis dati ng ano. Hindi talaga. Hindi, para kasing ang hirap makipagsiksikan kasi sa traffic din pag Holy Week. Bakit oo. Pag, lalo sa beach pa, ang daming tao, makikisabay ako dyan pa. Pero, Hindi ko naman din ma-enjoy. overall, yung hindi namin pag-alis, talagang choice lang yun. Kasi, yun nga, yung mga panahon na, halimbawa ako, nung nagkakapera na ako, pag trip ko, hayaan ng tropa, tara, beach tayo. Natutuloy naman, lalarga naman. Saka yung utol ko rin na babae, natatapat din ng Holy Week yun. Tara, beach tayo, ganun. Beach talaga ang punta eh. Dagat. Kaya swimming pool, di ba? Sabi ni LNR Don Point, parang on point. Alam mo, dami na nag-on point simula sa'yo Kaya nga, nakikita Sira ko ata rin. audio robot. Hindi, may tinry kasi kaming bagong receiver, wiring, bagong technique. So, nag-experiment pa kami as of the moment. So, abangan ninyo, mag-fix din namin ng solid yan. Okay? Sabi ni Jolly, member natin to, buwisit ka 8, parang andali wala nga ni, ano yun? Sabi ni Chief Jam, try nyo pong white background ng Asa TV po instead na black. Mas okay po yata para mag-blend sa logo. Okay, thank you for suggesting. Sabi ni Hara 13, member to. Nice. Sabi ni Mark, shoutout kay Mark Samiento. Shoutout kay Gerard 1014. Sabi ni Boy Pickup 2335, dapat talaga daw decentralized autonomous organization na lang gamitin dyan. Kailan kaya magkakaroon ng ganyan sistema? Hindi ko gets yun. Ano kaya yun? Iglesia Shin mo nga, shoutout sa'yo. Gija Chad, shoutout sa'yo. Sino po mga member natin dito to? Si My Life and Style to, lagi to nagko-comment. Shoutout sa'yo. Kay Jojo Mojo, shoutout sa'yo. Shoutout kay Devon Bolivar. Nakakabisado niya ni mga sinashoutout na member na. Mga pangalan. Kay Kuis Takumi, shoutout. Yan, tangin na, lagi. Alvin De La Pecha, yan. Mga loyal pa natin yan. Solid. Javel Taruk, shoutout. Kay... Yan si Taruk. lagi din yan si Taruk.
Saka si Masaya, Bakunawa, 7276. Bago to Magpa-member na kayo mga pre dahil may value ito. Thank you so much. Sadik Music 3552. Nagbalik si Sadik 3 PM gang, real talk yung buga ni Sadaw na mahirap talaga mamuhay sa Pinas dahil sa tax. Solid fans nyo ako mga Lodi. Nasa Dubai na ako since 2009. Ulo, Tagal na. tagol. May ugat ka na dyan. Pare, marunong na magsalita. Hebrew. Mag-Hebrew. At dito na ako namulat. At lalo na in terms of pork, sobrang convenient lahat dito. Walang bawas ang sahod. Saan siya? Dubai? Dubai. Ayo, ang alam ko, maliit lang tax nila dyan, pre. At dati pa, wala nga tax. Nagka-tax na ngayon, pero sobrang masarap naman dito. At sa work namin, naka-insurance kami lahat. Lalo kapag may sakit ka, wala ka na halos babayaran. Batas talaga dito, matindi kahit sino, hindi kayang sumuway. At sobra respeto sa pulis at iniiwasan kahit batuta lang ang dala. Dahil batas talaga dito ay batas at safe ka makakapaglakad sa gabi nang walang takot. Kaya hindi ko naiisip mag for good sa Pinas. Siguro kapag talagang may ipon na at stable ako, saka ako mag for good. Pero kung uuwi lang ako para mag-work dyan, hindi na. Sobra ako maninibago dyan at baka hindi ko kayanin. Alam mo yung mga nakatira na talaga sa first world country, lagi nilang sinasabi yan na parang 50-50 na sila mag for good sa Pinas. Kasi although may pera silang mauwi dito, pero yung safety nest na nagbigay sa kanila nung first world, gaya ng Dubai, Alam na. Japan, parang alam nilang di nila makukuha sa Pinas Alam mo yun? Kumbaga ano ka na yun, nakahiga ka na sa king size bed, babalik ka pa ba sa sa papag? Diba? Hindi na. Naintindihan ko sila doon, pero yeah, it is what it is. Pero yung mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik ka na. 2 PM, gang!